kalsada. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste sa kahabaan ng isang mataong lansangan sa Maynila, nakaupo si Ernesto habang mahigpit na yakap ang lumang supot na nagsisilbi niyang unan tuwing gabi. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila tumatagos sa manipis niyang damit, ngunit sanay na siya roon. Mahigit 5 taon na rin mula nang mawalan siya ng tahanan, at sa loob ng panahong iyon ay natutuhan niyang makisabay sa hirap ng buhay na tila walang habas kung manakit. Dati siyang may simpleng pamilya sa probinsya ng Quezon. Isa lamang siyang karpintero noon, ngunit sapat ang kinikita niya upang mapakain ang asawa niyang si Lina at ang anak nilang si Mila. Hindi man marangya ang kanilang buhay, puno naman iyon ng tawanan at pagmamahalan. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang kumakain sa maliit na hapag habang pinagmamasdan ang mahinang ilaw ng gasera. Iyon ang mga gabing itinuturing niyang kayamanan. Ngunit mabilis magbago ang tadhana. Isang malakas na bagyo ang dumating sa kanilang bayan, ilang taon na ang nakalipas. Winasiwas nito ang kanilang bahay na gawa sa kahoy at yero. Tinangay ng baha ang halos lahat ng kanilang ari-arian. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Lina matapos magkasakit dahil sa maruming tubig baha. Naiwan kay Ernesto ang anak nilang si Mila, ngunit hindi nagtagal ay kinuha rin ito ng kapatid ni Lina upang dalhin sa Maynila. Nangako silang aalagaan ang bata habang naghahanap ng trabaho si Ernesto. Ngunit ang paghahanap niya ng trabaho sa lungsod ay nauwi sa sunod-sunod na kabiguan. Naloko siya ng isang illegal recruiter. Naubos ang natitira niyang pera. Naging pahinante siya ng truck, ngunit nasangkot sa aksidente kaya tinanggal siya sa trabaho. Mula noon ay tila sunod-sunod na ang malas sa kanyang buhay hanggang sa mapadpad siya sa lansangan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pagiging mag-isa. Madaling araw pa lamang ay gising na si Ernesto. Nakaugalian na niyang maglakad sa bangketa habang may hawak na lumang lata. Tahimik niyang inaabot iyon sa mga taong dumaraan. Pangkain lang po, mahina niyang sambit. May ilang nagbibigay ng barya, ngunit mas marami ang hindi siya pinapansin. Ang iba ay iniiwas pa ang tingin sa kanya na para bang isa siyang maruming bagay sa daan. Sanay na siya sa ganoong pagtrato, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya nasasaktan. Sa gilid ng isang bakery, siya madalas tumambay tuwing umaga dahil mabait ang may-ari roon na si Aling Cora. Paminsan-minsan ay binibigyan siya ng tirang tinapay. "Ernesto, heto, mainit-init pa," sabi ng matanda habang inaabot ang ilang pandesal. "Maraming salamat po," nakangiting tugon niya. "Mag-ingat ka lagi. Maraming masasamang tao sa kalsada." Opo. Minsan ay iniisip ni Ernesto kung bakit nananatili pa rin siyang mabait sa kabila ng lahat ng dinanas niya. Maaari naman siyang magnakaw o gumawa ng masama upang mabuhay, ngunit hindi niya magawa. Palagi niyang naaalala ang mga sinabi noon ni Lina. Kapag mabuti kang tao, hindi ka pababayaan ng Diyos. Iyon na lamang ang pinanghahawakan niya. Lumipas ang mga linggo at lalo pang naging mahirap ang kanyang kalagayan. Dumating ang mga araw na halos walang nagbibigay sa kanya ng limos. Madalas ay tubig lamang ang laman ng kanyang tiyan. May mga gabi ring pinapaalis siya ng mga gwardiya sa pwesto niyang tinutulugan. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakasilong siya sa ilalim ng isang lumang tulay.
Nanginginig siya sa lamig habang pinagmamasdan ang rumaragasang tubig sa ilog. Hanggang kailan kaya ganito ang buhay ko? Bulong niya sa sarili. Napapikit siya habang pilit pinipigilan ang luha. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang anak niyang si Mila o kung naaalala pa siya nito. Wala na siyang paraan upang hanapin ito. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang yabag mula sa dilim. Dahan-dahan siyang napatingin. May isang matandang lalaki na maliit ang pangangatawan at nakasuot ng lumang kapa. Hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil sa dilim at ulan. "Bakit ka nandito mag-isa?" tanong ng matanda. Saglit na nagtaka si Ernesto. "Wala po akong ibang mapuntahan." Lumapit pa ang matanda hanggang sa tumapat ito sa kanya. Kapansin-pansin ang kakaiba nitong mga mata na tila kumikislap sa dilim. "Marami kang paghihirap na pinagdaanan," sabi nito. "Opo, ngunit hindi naging masama ang puso mo." Napayuko si Ernesto. "Sinubukan ko pong maging mabuting tao kahit mahirap." Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Bihira na ang ganyang tao ngayon." Biglang kumulog ng malakas. Napalingon si Ernesto saglit sa langit, ngunit nang muli siyang tumingin, ay wala na sa harap niya ang matanda. "Ha?" Napalibot ang kanyang tingin. Wala siyang nakitang bakas ng tao. Kasabay noon ay may napansin siyang isang bagay sa tabi ng kanyang supot. Isang lumang plato. Kulay ginto iyon, ngunit tila nabalot ng kalumaan. May mga kakaibang ukit sa gilid na hindi niya maintindihan. "Kanino ito?" bulong niya. Pinulot niya ang plato at sinuri ito. Mabigat iyon kaysa ordinaryong plato at malamig sa kanyang palad. Sa gitna ng plato ay may simbolong hugis buwan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang hawak iyon. Biglang umugong ang hangin sa ilalim ng tulay. Kasabay noon ay may mahinang tinig siyang narinig. "Gamitin mo ng tama." Nanlaki ang kanyang mga mata. "May tao ba riyan?" Ngunit tanging tunog lamang ng ulan ang sumagot sa kanya. Kinabukasan ay dala pa rin ni Ernesto ang plato habang naglalakad sa lansangan. Iniisip niyang baka maaari niya itong maibenta upang may makain siya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang ipakita iyon sa mga junk shop o antique buyer, tila may pumipigil sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong bagay ang hawak niya. Nang tanghaling iyon ay napadpad siya sa isang maliit na karinderya. Naamoy niya ang mainit na sabaw at pritong isda, kaya lalo siyang ginutom. Ngunit sapat lamang ang pera niya upang makabili ng isang tasang kanin. Tahimik siyang umupo sa isang sulok habang hawak ang plato. Lumapit ang tindera. "Iho, wala kang ulam?" Napangiti siya ng pilit. "Kanin lang po kaya." Naaawa man ng tindera ay hindi rin ito makapagbigay dahil hirap din sila sa buhay. Habang nakatitig si Ernesto sa walang lamang plato, bigla niyang naalala ang mahiwagang bagay na nakuha niya kagabi. Dahan-dahan niya itong inilabas mula sa supot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila gusto niya itong subukan. Ipinatong niya ang plato sa mesa. "Sana man lang magkaroon ako ng pagkain," mahina niyang bulong. Sa isang iglap ay may mainit na usok na biglang umangat mula sa plato. Napaatras siya sa gulat. Unti-unting lumitaw sa ibabaw nito ang isang buong pritong isda, kanin, at mainit na sabaw. Nanginig ang kanyang mga kamay. "Ano?"
Napatingin sa kanya ang tindera. "Hoy, saan mo nakuha yan?" Hindi agad nakasagot si Ernesto. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa pagkain. Mainit pa iyon na tila bagong luto. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sabaw. Totoo, hindi siya nananaginip. Paano nangyari ito? Bulong niya. Mabilis niyang tinakpan ang plato at nilingon ang paligid. Mabuti na lamang at abala ang ibang tao sa pagkain, kaya walang gaanong nakapansin. Tahimik siyang napaluha. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakakain siya ng busog. Ngunit hindi niya alam na ang mahiwagang plato ay simula pa lamang ng malaking pagbabagong darating sa kanyang buhay. At kasabay ng biyayang iyon ay ang panganib na unti-unti nang lumalapit sa kanya sa gitna ng madilim na lungsod. Mula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na himala sa karinderya, hindi na mapakali si Ernesto. Buong magdamag niyang hawak ang mahiwagang plato, habang nakaupo sa ilalim ng lumang gusali na kanyang tinutuluyan. Hindi siya halos makatulog dahil paulit-ulit niyang iniisip kung paano nagkaroon ng pagkain sa isang ordinaryong tingin na plato. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang mga ukit sa gilid nito. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat o baka nawawala na siya sa katinuan dahil sa matinding gutom at pagod. Ngunit nang maalala niya ang lasa ng mainit na sabaw at ang usok na umangat mula sa plato, muli siyang kinilabutan. Totoo ang lahat. Maya-maya ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siyang busog. At matagal na niyang hindi nararanasan iyon. Madaling araw nang magising siya dahil sa malamig na hangin. Maingat niyang inilabas ang plato mula sa supot at tinitigan iyon. Kung totoo ka ngang mahiwaga, bulong niya, pwede bang subukan ulit? Wala siyang narinig na sagot. Tahimik lamang ang paligid maliban sa mahinang ingay ng mga sasakyang dumaraan sa malayong kalsada. Dahan-dahan niyang ipinatong ang plato sa semento. Gusto ko sana ng mainit na kape at tinapay. Ilang segundo ang lumipas. Wala pa ring nangyari. Napabuntong hininga si Ernesto. Akalain mo nga naman, baka nagkataon lang talaga kahapon. Ngunit nang hahawakan na sana niya muli ang plato, biglang nagliwanag ang mga ukit sa gilid nito. Napaatras siya sa gulat. Unti-unting may lumabas na singaw mula sa gitna ng plato hanggang sa lumitaw ang 2 pandesal at 1 tasa ng mainit na kape. Napanganga si Ernesto. Mabilis niyang hinawakan ang tasa. Mainit iyon. Amoy na amoy niya ang bagong timplang kape. Diyos ko! Nanginginig niyang sambit. Hindi niya napigilang mapaluha habang mabilis na kumakain. Pakiramdam niya ay matagal na panahon na mula nang huli siyang makaranas ng simpleng almusal na ganoon kasarap. Hindi mamahalin ang pagkain, ngunit para sa isang taong matagal na nagutom, para iyong handaan. Pagkatapos niyang kumain ay maingat niyang binalot muli ang plato. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi ordinaryong bagay ang nasa kanyang mga kamay. Habang naglalakad siya sa bangketa ng araw na iyon, iba ang pakiramdam niya. Kahit paano ay nabawasan ang bigat na matagal niyang pasan. Hindi na niya kailangang mamalimos para lamang may makain. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Paano kung malaman ng ibang tao ang tungkol sa plato? Paano kung nakawin ito?
Sa lungsod na puno ng kahirapan at kasakiman, alam niyang maraming kayang gumawa ng masama para lamang magkapera. Kaya buong araw niya itong itinago. Nang sumapit ang gabi ay muling dumaan si Ernesto sa bakery ni Aling Cora. "Ernesto," tawag ng matanda. "Mukhang maayos ang pakiramdam mo ngayon, ha?" Napangiti siya ng bahagya. "Opo, medyo okay po." "May trabaho ka na ba?" Sandaling natigilan si Ernesto. "Wala pa rin po." Napalapit si Aling Cora at inabutan siya ng ilang pandesal. "Tanggapin mo na ito." Ngunit sa pagkakataong iyon ay tumanggi siya. "Okay lang po ako ngayon. Maraming salamat." Nagtaka ang matanda dahil noon lamang niya nakita si Ernesto na tumatanggi sa pagkain. "Sigurado ka?" "Opo." Napangiti si Aling Cora, ngunit may pagtatakang naiwan sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Ernesto. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa isang maliit na eskinita. Doon niya napansing may batang babae na nakaupo sa tabi ng basurahan. Payat ito at marumi ang damit. Nanginginig din ito sa gutom. Biglang may kirot na dumaan sa dibdib ni Ernesto dahil naalala niya ang anak niyang si Mila. Lumapit siya rito. "Iha, ayos ka lang ba?" Dahan-dahang tumingala ang bata. "Gutom na po ako." Napayuko si Ernesto. Wala siyang perang maibibigay. Ngunit naalala niya ang plato. Naglibot muna siya ng tingin upang siguraduhing walang nakakakita. Pagkatapos ay inilabas niya ang mahiwagang plato mula sa kanyang supot. Sandali lang, bulong niya, pumikit siya. Kahit lugaw lang sana para sa batang ito. Muling lumiwanag ang plato. Ilang sandali pa ay may umusok na mainit na mangkok ng lugaw kasama ang itlog at tinapay. Napaatras ang bata sa gulat. "Mamang, paano po yan?" Hindi agad nakasagot si Ernesto. Ngunit nang makita niya ang gutom na mukha ng bata, ay iniabot niya ang pagkain. "Kain ka na." Mabilis na kumain ang bata habang halos maiyak sa tuwa. "Salamat po." Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Ernesto ang bata. May kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang puso. Matagal na panahon na mula nang huli niyang maramdaman na may silbi pa siya sa mundo. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng tulay, muli niyang pinagmasdan ang mahiwagang plato. Unti-unti niyang naisip na marahil ay hindi ito basta ibinigay sa kanya para lamang mabuhay siya. Baka may dahilan kung bakit sa kanya ito napunta. Ngunit hindi niya alam na may ibang matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kabilang bahagi ng kalye ay may lalaking nakasuot ng itim na jacket na tahimik na nakatingin kay Ernesto. Nakita nito ang nangyari kanina sa eskinita. Nakita nito ang paglitaw ng pagkain mula sa plato. Dahan-dahan itong napangisi. Hindi ordinaryong plato yan. Bulong nito. Agad nitong inilabas ang cellphone at tumawag. "Boss," mahina nitong sabi. "Mukhang nahanap ko na ang bagay na hinahanap natin." Samantala, walang kamalay-malay si Ernesto na may panganib ng sumusunod sa bawat galaw niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagsisimula pa lamang siyang makaramdam ng pag-asa. Ngunit sa mundong puno ng kasakiman, ang isang mahiwagang biyaya ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Makalipas ang gabing iyon ay mas naging maingat si Ernesto sa paggamit ng mahiwagang plato.
Habang tumatagal ay lalo niyang nauunawaan na hindi ordinaryong bagay ang nasa kanyang mga kamay. Hindi lamang ito basta lumilikha ng pagkain. Pakiramdam niya ay tila may sariling kapangyarihan ang plato na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa bawat pagkakataong ginagamit niya iyon, napapansin niyang umiinit ang mga ukit sa gilid at bahagyang kumikislap ang simbolong hugis buwan sa gitna. Ngunit may isa pa siyang napansin. Hindi lumalabas ang pagkain kapag ginagamit niya ito para sa kasakiman. Noong gabing iyon, sinubukan niyang humiling ng malaking halaga ng pera. Tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng tulay habang hawak ang plato. Kahit pera lang sana para makapagsimula ulit ako, bulong niya. Ngunit walang nangyari. Muli niya iyong sinubukan. Maraming pera. Tahimik pa rin ang plato. Napakunot-noo siya. Ngunit nang sabihin niya, pagkain para sa isang gutom na tao, agad na lumiwanag ang mga ukit at lumitaw ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Napaisip si Ernesto. Pili lang ang kaya mong ibigay, bulong niya habang nakatitig sa plato. Unti-unti niyang napagtanto na tila hindi ito nilikha para sa kayamanan, kundi para makatulong sa mga nangangailangan. Kinabukasan ay nagising siyang may kakaibang pakiramdam, parang may nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad siya sa bangketa ay napapalingon siya paminsan-minsan. May mga taong nakatingin sa kanya ngunit agad ding umiiwas ng tingin kapag nahuhuli niya. Baka iniisip ko lang, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa isang maliit na parke, ay naupo siya sa lilim ng puno. Maraming batang naglalaro roon habang ang ilan namang matatanda ay nagpapahinga sa mga upuan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga tao. Minsan ay iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng normal na buhay. Iyong may bahay, may trabaho, at may naghihintay sa pag-uwi mo. Napapikit siya sandali. Naalala niya si Mila. Hindi niya alam kung ilang taon na ngayon ang kanyang anak. Maliit pa ito nang huli niya itong makita. Mahilig itong tumawa noon habang nakasakay sa kanyang balikat. "Tataya, bili mo ako ng sorbetes," madalas nitong sabihin. At kahit kapos sila noon sa pera, ay gumagawa siya ng paraan upang mapasaya ito. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung nasaan na ang anak niya. Buhay pa kaya siya? Bulong niya habang nakatitig sa kawalan. Maya-maya ay may umupo sa tabi niya. Isang matandang babae na may bitbit na bayong. "Napakalalim yata ng iniisip mo, iho." Nagulat si Ernesto at agad na patingin dito. Wala naman po." Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng sugat nakikita sa labas. Tahimik si Ernesto. May kakaiba sa matanda. Mabait ang mukha nito ngunit tila may malalim na kaalamang nakatago sa mga mata. Napatingin ang matanda sa supot na yakap ni Ernesto. "May dala kang mabigat." Bahagyang kinabahan si Ernesto. "Damit ko lang po." Ngumiti muli ang matanda ngunit tila alam nito ang totoo. "Mag-ingat ka sa mga taong sakim." Nanlamig ang pakiramdam ni Ernesto. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngunit tumayo na ang matanda. Hindi lahat ng nakakakita ng himala ay may mabuting puso. Pagkasabi niyon ay dahan-dahan itong naglakad palayo. Hindi makapagsalita si Ernesto habang pinagmamasdan ng matanda hanggang sa mawala ito sa gitna ng mga tao. Hindi niya maipaliwanag ngunit tila may ibig sabihin ang mga salita nito.
Nang sumapit ang gabi ay nagtungo siya sa isang lumang abandonadong gusali upang doon magpahinga. Mas ligtas iyon kaysa sa ilalim ng tulay. Tahimik niyang inilatag ang karton sa sahig. Ngunit habang inaayos niya ang kanyang gamit, ay may narinig siyang yabag sa labas. Napalingon siya agad. May 3 lalaking nakatayo sa may pasukan ng gusali. Nakasuot sila ng maitim na damit at seryoso ang mga mukha. "Siya ba?" tanong ng isa. "Oo, siya nga," sagot ng kasama nito. Kinabahan si Ernesto. "Ano pong kailangan ninyo?" Dahan-dahang lumapit ang pinakamalaki sa kanila. "May gusto lang kaming itanong." "Anong tanong po?" "Nasaan ang plato?" Parang tumigil ang mundo ni Ernesto. Hindi siya agad nakagalaw. Paano nila nalaman? "Anong plato?" nanginginig niyang sagot. Biglang ngumisi ang lalaki. "Huwag mo kaming lokohin. Nakita ka namin." Napaatras si Ernesto habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa supot. "Wala akong alam." Biglang sumuntok sa pader ang isa sa mga lalaki. "Makinig ka, matanda. Hindi namin gusto ng gulo." "Hindi po ako. Isuko mo na lang ang plato." Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. Ngayon ay sigurado na siyang may ibang taong nakakaalam tungkol sa mahiwagang plato. At mukhang handa silang gawin ang lahat para makuha iyon. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng isa pang lalaki. "Wala kang takas." Napalingon siya sa paligid. Wala siyang laban sa 3 lalaki. Ngunit habang papalapit ang mga ito, ay biglang uminit ang plato sa loob ng kanyang supot. Kasabay noon ay umihip ang malakas na hangin sa loob ng abandonadong gusali. Nagsimulang manginig ang sahig. "Ano yon?" sigaw ng isa. Biglang namatay ang ilaw sa paligid. Nagdilim ang buong gusali. Kasunod noon ay may maliliit na aninong gumalaw sa sulok ng silid. Namutla ang mga lalaki. May tao ba rito?" Unti-unting narinig ang mahihinang tawanan ng tila maliliit na nilalang. Malamig, misteryoso, nakakatindig balahibo. Biglang may maliit na aninong tumalon sa harapan ng mga lalaki. Nanlaki ang kanilang mga mata. Isang nilalang na kasinlaki ng bata. May mahabang tainga at mapupulang mata. "Di duwende!" sigaw ng isa. Nataranta ang 3 at mabilis na tumakbo palabas ng gusali habang sumisigaw sa takot. Tahimik namang nakatayo si Ernesto habang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dahan-dahan siyang napalingon sa nilalang. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala rin ito. Parang usok na naglaho sa dilim. Kasabay noon ay unti-unting bumalik ang katahimikan. Nanginginig si Ernesto habang hawak ang supot. Naalala niya ang matandang lalaking nakita niya noong gabing umuulan. At ngayon ay lalo siyang naniwala. Ang mahiwagang plato ay tunay na galing sa mga duwende. At mukhang hindi lamang basta kapangyarihan ang kasama nito. May mga nilalang ding nagbabantay rito mula sa dilim. Halos hindi nakatulog si Ernesto matapos ang nangyari sa abandonadong gusali. Hanggang madaling araw ay nakaupo lamang siya sa isang sulok habang mahigpit na yakap ang supot na naglalaman ng mahiwagang plato. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang anyo ng maliit na nilalang na lumitaw sa dilim. Hindi iyon panaginip. Malinaw niyang nakita ang mahahabang tainga nito, ang mapupulang matang kumikislap sa dilim,
at ang misteryosong ngiti sa labi nito bago ito naglaho. "Duwende!" bulong niya habang nanginginig. Lumaki si Ernesto sa probinsya, kaya marami siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Noong bata pa siya ay madalas siyang takutin ng kanyang lolo. "Huwag kang maglalakad sa gubat kapag gabi," madalas nitong sabihin. "May mga nilalang na hindi tao na naninirahan doon." Ngunit habang lumalaki siya, ay unti-unti niyang inisip na mga alamat lamang ang lahat. Hanggang ngayon, habang sumisilip ang unang liwanag ng araw sa wasak na bintana ng gusali, maingat niyang inilabas ang plato. Tahimik niya itong pinagmasdan. Hindi na muli pang lumiwanag ang mga ukit nito. Mukha lamang itong ordinaryong lumang plato. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. "Bakit sa akin ka napunta?" mahina niyang tanong. Siyempre, walang sumagot. Tumayo siya at nagpasya munang lumayo sa lugar na iyon. Baka bumalik ang tatlong lalaking humahabol sa kanya. Habang naglalakad sa kalsada ay napansin niyang tila mas mabigat ang tingin ng mga tao sa kanya ngayon. Bawat dumadaan ay pakiramdam niya ay may lihim na alam. Dahil doon ay naging mas maingat siya. Hindi na siya basta gumagamit ng plato sa mataong lugar. Nang tanghaling iyon ay nagtungo siya sa isang maliit na simbahan sa gilid ng lungsod. Tahimik siyang naupo sa pinakadulong bangko habang nakayuko. Matagal na panahon na mula nang huli siyang makapasok sa simbahan. Naalala niya si Lina. Palagi siyang hinihila nito noon upang magsimba tuwing linggo. Kahit mahirap ang buhay, may awa ang Diyos. Lagi nitong sinasabi. Napapikit si Ernesto habang pilit pinipigilan ng luha. "Kung nakikita mo man ako ngayon," bulong niya, "sana gabayan mo ako." Tahimik ang buong simbahan. Tanging mahinang hangin lamang at tunog ng lumang bentilador ang maririnig. Ngunit maya-maya ay may naramdaman siyang umupo sa tabi niya. Pagtingin niya ay isang matandang babae ang kanyang nakita. Nakasuot ito ng simpleng damit at may hawak na rosaryo. Ngunit agad niyang nakilala ang mukha nito. Ito ang matandang babaeng nakausap niya sa parke kahapon. Nagulat siya. "Kayo po?" Ngumiti ang matanda. Muli tayong nagkita. Hindi agad nakapagsalita si Ernesto. May kakaiba talaga sa matandang ito. Parang alam nito ang lahat. "Takot ka?" mahinang sabi nito. Napayuko si Ernesto. "Opo, hinahanap nila ang bagay na nasa iyo." Nanlamig ang kanyang pakiramdam. "Sino po sila?" Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan nitong iniikot ang rosaryo sa kamay. "Mga taong sakim sa kapangyarihan." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tumingin sa kanya ang matanda. "Ang plato na hawak mo ay hindi basta ordinaryong bagay. Matagal na iyong hinahanap ng maraming tao." Napahigpit ang hawak ni Ernesto sa supot. "Paano ninyo nalaman?" Bahagyang ngumiti ang matanda. "Dahil matagal ko nang alam ang tungkol diyan." Napatingin siya rito ng mabuti. "Sino po ba kayo?" Tahimik muna ang matanda bago ito nagsalita. "Noong bata pa ako, may mga nilalang na naninirahan sa bundok malapit sa aming baryo. Hindi sila nagpapakita sa lahat ng tao. Pinipili lamang nila ang may mabuting puso." Nanahimik si Ernesto habang nakikinig. Ang tawag ng iba sa kanila ay duwende, ngunit hindi sila katulad ng mga nakakatakot na nilalang sa mga kwento.
May mababait at may masasama rin sa kanila, katulad ng tao. Naalala ni Ernesto ang maliit na nilalang na nagligtas sa kanya kagabi. Ang plato, pagpapatuloy ng matanda, ay isa sa mga sinaunang bagay na iniingatan nila. Bakit po nila ibinigay sa akin? Dahil nakita nila ang puso mo. Napabuntong hininga si Ernesto. Ako? Isa lang naman akong pulubi. Hindi sukatan ng pera para maging karapat-dapat. Tahimik siyang napayuko. Sa loob ng maraming taon ay puro pangmamaliit at panghuhusga ang natanggap niya mula sa ibang tao. Ngayon lamang siya nakarinig ng ganoong salita. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ng matanda. Ang plato ay nagbibigay lamang sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit kapag ginamit ito para sa kasakiman, darating ang kapahamakan. Naalala ni Ernesto nang hindi gumana ang plato para sa pera. May kapangyarihan po ba talaga ito? Mas malaki pa sa inaakala mo. Napakunot noo siya. Hindi ko po naiintindihan. Hindi lamang pagkain ang kaya nitong ibigay. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa katawan ni Ernesto. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa sumagot ang matanda, ay biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang 3 lalaking humabol sa kanya kagabi. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Sila. Mabilis siyang napalingon sa matanda, ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Parang bula itong naglaho. Hoy! Sigaw ng isa sa mga lalaki nang makita siya. Nandito pala ang matanda. Agad tumayo si Ernesto at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan. Humahabol ang 3 lalaki habang nagtatakbuhan ang mga tao sa gulat. Pigilan niyo siya, sigaw ng isa. Lumiko si Ernesto sa makikitid na eskinita habang hingal na hingal. Hindi na kaya ng katawan niyang tumakbo ng matagal, ngunit wala siyang pagpipilian. Kapag nahuli siya ng mga ito, siguradong kukunin nila ang plato. Pagliko niya sa isang madilim na daanan, ay bigla siyang napatigil. Sa dulo ng eskinita ay may maliit na nilalang na nakatayo. Kasing laki ito ng batang 5 taong gulang. Mahahaba ang tainga at kulay abo ang balat. Ang parehong nilalang na nakita niya kagabi. Nakatitig ito sa kanya habang nakangisi. Sumunod ka, sabi nito sa paos, ngunit malinaw na tinig. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Haha? Ngunit mabilis nang tumalikod ang nilalang at tumakbo paloob sa makipot na daan. Kasabay noon ay papalapit na rin ang mga humahabol sa kanya. Wala nang oras para mag-isip. Mabilis niyang sinundan ang misteryosong nilalang papasok sa madilim na eskinita habang ang malalakas na yabag ng mga lalaki ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa likuran niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tuluyan nang nabuksan ang pintuan ng mundong matagal nang nakatago sa paningin ng tao. Mabilis na tumatakbo si Ernesto sa makipot at madilim na eskinita habang halos mawalan na siya ng hininga. Sa kanyang harapan ay mabilis na gumagalaw ang maliit na nilalang na tila sanay sa mga tagong daanan ng lungsod. Sa likuran naman niya ay patuloy ang sigawan ng 3 lalaking humahabol. Huwag siyang pakakawalan. Kunin ninyo ang plato. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sumusunod sa isang nilalang na noon lamang niya nakita ng malinaw. Ngunit sa mga sandaling iyon ay wala na siyang ibang pagpipilian. Lumiko ang duwende sa isang makitid na daanan sa pagitan ng 2 lumang gusali.
Pagpasok ni Ernesto roon ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Napatigil siya. Sa kanyang harapan ay may lumang pader na puno ng lumot. Wala nang ibang daan. "Wala na tayong lusot," hingal niyang sabi. Ngunit lumingon ang duwende sa kanya at ngumisi. Hindi lahat ng pintuan nakikita ng tao. Bago pa man makapagsalita si Ernesto, ay itinapat ng nilalang ang maliit nitong kamay sa pader. Biglang lumiwanag ang mga simbolong nakaukit sa lumot. Kasunod noon ay dahan-dahang bumukas ang gitna ng pader na tila gawa lamang sa usok. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto. "Himala! Bilis!" sigaw ng duwende. Wala nang oras para magdalawang isip. Mabilis siyang pumasok. Pagkapasok niya ay agad ding nagsara ang mahiwagang daanan. Kasabay noon ay narinig niya ang mga yabag ng humahabol na mga lalaki sa labas. "Nasaan siya? Kaninang nandito lang." Ngunit hindi na siya nakita ng mga ito. Tahimik na napaupo si Ernesto sa malamig na sahig habang habol ang paghinga. Unti-unti niyang inangat ang tingin at halos mawalan siya ng salita sa kanyang nakita. Ang lugar na kinaroroonan niya ay tila ibang mundo. Hindi iyon katulad ng madilim at maruming lungsod sa labas. Ang buong paligid ay naliliwanagan ng maliliit na ilaw na lumulutang sa hangin na parang mga alitaptap. May mga halamang kumikislap at mga ugat ng punong tila may sariling liwanag. Sa malayo ay may maliliit na bahay na yari sa kahoy at bato. At higit sa lahat, may mga nilalang na katulad ng duwendeng kasama niya. Ang iba ay maliit at mataba, habang ang iba naman ay payat at mahahaba ang tainga. May ilan ding may mapuputing buhok at kakaibang mga mata. Lahat sila ay nakatingin kay Ernesto. Parang nanigas siya sa kinatatayuan. "Saan ako narito?" mahina niyang tanong. Lumapit ang duwende sa kanya. "Sa mundo namin." Hindi makapaniwala si Ernesto. "Hindi ito posible. Para sa tao, hindi," sagot ng nilalang. Unti-unting nagsilapitan ang ibang duwende habang pinagmamasdan siya. "Siya ba ang napili?" tanong ng isa. "Mukhang mahina naman," sabi ng isa pa. Ngunit mabait ang puso niya, tugon ng matandang duwende na kasama niya. Napansin ni Ernesto na tila iginagalang ng ibang nilalang ang matandang duwende. "Anong ibig ninyong sabihin na napili?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matandang duwende. Sa halip ay itinuro nito ang supot ni Ernesto. "Ilabas mo ang plato." Nag-atubili siya. Ngunit maya-maya ay dahan-dahan niyang inilabas ang mahiwagang plato. Sa sandaling makita iyon ng mga duwende, ay biglang yumuko ang ilan sa kanila. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Bakit sila yumuyuko? Lumapit ang matandang duwende at maingat na hinawakan ang gilid ng plato. "Dahil ang plato na hawak mo ay isa sa mga sagradong kayamanan ng aming lahi." Napatingin si Ernesto sa plato. Hindi niya akalaing ganoon pala kahalaga ang bagay na hawak niya. Matagal nang nawawala iyan, pagpapatuloy ng duwende. Maraming taon na ang nakalipas mula nang mawala ito sa aming pangangalaga. Pero bakit napunta sa akin? Dahil pinili ka nito. Pinili? Tumango ang matandang duwende. Ang mahiwagang plato ay hindi sumusunod sa mayaman o makapangyarihan. Pinipili nito ang taong may pusong marunong maawa sa kapwa.
Biglang naalala ni Ernesto ang batang pinakain niya gamit ang plato. Hindi ko naman po sinasadyang mapunta sa akin ito. Walang nangyayaring aksidente sa mundo ng mahika. Tahimik si Ernesto. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalalim ang misteryong kanyang kinahaharap. Lumapit ang isa pang duwende na mas matanda kaysa sa iba. Maputi ang balbas nito at may hawak na baston. Hindi ligtas ang tao rito, mabigat nitong sabi. Alam namin, sagot ng matandang duwende. Hinahanap na siya ng mga tao ni Baltazar. Nanlamig ang pakiramdam ni Ernesto. Sino si Baltazar? Nagkatinginan ang mga duwende at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Isang tao, sagot ng matandang duwende, ngunit mas mapanganib pa kaysa sa maraming nilalang. Bakit niya gusto ang plato? Dahil alam niya ang tunay na kapangyarihan nito. Napahigpit ang hawak ni Ernesto sa mahiwagang plato. Akala ko po pagkain lang ang kaya nitong gawin. Tahimik na napabuntong hininga ang matandang duwende. Ang pagkain ay maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan nito. Parang lalong bumigat ang hangin sa paligid. Ano pa po ang kaya nito? Dahan-dahang tumingin ang matandang duwende sa plato. Kayang magbigay ng kasaganaan. Kasaganaan? Kapag ginamit ng taong may malinis na puso, kaya nitong magdala ng biyaya sa maraming tao. Ngunit kapag napunta ito sa maling kamay, seryosong sabi ng matandang duwende, maaari nitong sirain ang balanse ng mundo. Hindi na nakapagsalita si Ernesto. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalaki ang problemang kanyang kinasasangkutan. Isa lamang siyang pulubi kahapon. Ngayon ay may mga mahiwagang nilalang nang nagsasabi na may hawak siyang makapangyarihang kayamanan. Biglang umugong ang paligid. Nagsimulang manginig ang lupa. Nagkagulo ang mga duwende. Dumating na sila, sigaw ng isa. Paano nila tayo nakita? Mabilis na tumingin ang matandang duwende sa itaas. May malalakas na yabag na naririnig mula sa labas ng kanilang mundo. Kasabay noon ay biglang nagdilim ang ilan sa mga ilaw sa paligid. Nanlaki ang mata ng matandang duwende. Hindi ordinaryong tao ang kasama nila. Napatingin si Ernesto sa pasukan ng lihim na lugar. Unti-unting nagkaroon ng maitim na usok sa hangin. At mula roon ay may isang matangkad na lalaking lumabas. Nakasuot ito ng mahabang itim na Amerikana at may malamig na mga matang tila walang awa. Dahan-dahan itong ngumiti habang nakatingin kay Ernesto. Sa wakas, mababa nitong sabi, "Nakita rin kita." Biglang tumahimik ang buong paligid nang lumitaw ang lalaking nakaitim na Amerikana. Ang dati maingay na pamayanan ng mga duwende ay tila nilamon ng matinding takot. Maging ang mga mumunting ilaw na lumulutang sa hangin ay unti-unting humina ang liwanag. Tahimik na napaatras si Ernesto habang mahigpit na yakap ang mahiwagang plato. Ang lalaki ay dahan-dahang naglakad pasulong. Matangkad ito, maputla ang balat at tila walang emosyon ang mukha. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at mabigat titigan, parang kayang sumilip hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Baltazar, mahina ngunit galit na sambit ng matandang duwende. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Matagal-tagal din bago tayo muling nagkita. Mabilis na pumuwesto ang ibang duwende sa harapan ni Ernesto na tila handang protektahan siya. Ngunit halatang natatakot ang mga ito.
Napansin iyon ni Ernesto. Sino ba talaga siya? Pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matandang duwende. Isa siyang taong nasilaw sa kapangyarihan. Patuloy na lumalapit si Baltazar habang ang maitim na usok ay tila sumusunod sa kanyang katawan. Hindi ko akalaing ibibigay ninyo ang sagradong plato sa isang hamak na pulubi, malamig nitong sabi. Napayuko si Ernesto. Sa mahabang panahon ay nasanay na siyang maliitin ng ibang tao. Ngunit kakaiba ang bigat ng pagkakasabi ni Baltazar sa salitang pulubi na para bang wala siyang halaga bilang tao. Hindi siya hamak, mariing sagot ng matandang duwende. Mas karapat dapat siya kaysa sa iyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Baltazar. Karapat dapat, mahinahon nitong ulit. Ano bang alam ng taong ito tungkol sa kapangyarihan? Tahimik si Ernesto. Totoo naman, wala siyang alam. Hindi niya ginustong mapasama sa lahat ng ito. Ang nais lamang niya noon ay makakain at mabuhay. Hindi niya kailangan ng kasakiman upang gamitin ang plato, sabi ng matandang duwende. Ngumisi si Baltazar. At iyan ang kahinaan ninyong lahat. Huminto ito ilang hakbang mula kay Ernesto. Ngayon ay mas malinaw na niya itong nakikita. May mga kakaibang simbolo sa leeg ni Baltazar na tila maitim na marka na gumagalaw na parang buhay. Nanlamig ang pakiramdam niya. Ernesto, biglang sabi ng lalaki. Nagulat siya. Paano mo alam pangalan ko? Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Napaatras siya ng bahagya. Isa kang taong matagal nang pinabayaan ng mundo, pagpapatuloy ni Baltazar. Nawalan ng asawa, nahiwalay sa anak, namuhay sa lansangan na parang hayop. Napababa ng tingin si Ernesto. Bawat salita ay parang matalim na kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Tumigil ka, galit na sabi ng matandang duwende. Ngunit hindi pinansin ni Baltazar ang mga ito. Tingnan mo ang sarili mo, sabi nito kay Ernesto. Ilang taon kang naghirap, ilang beses kang nagutom, habang ang ibang tao ay nagpapakasasasa sa yaman? Tahimik lamang si Ernesto. Ngayon, pagpapatuloy ng lalaki, nasa iyo ang kapangyarihang baguhin ang buhay mo. Napatingin si Ernesto sa plato. Hindi mo na kailangang mamalimos. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi mo na kailangang matulog sa kalsada. Napapikit siya. Hindi mo na kailangang mawalan ulit ng taong mahal mo. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Unti-unting lumitaw sa isip ni Ernesto ang mukha ni Mila. Ang kanyang anak, hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Buhay pa kaya? Masaya kaya? Oo, tila pagbabasa ni Baltazar sa kanyang isip. Maaari mo pang mahanap ang anak mo. Nanlaki ang mata ni Ernesto. Ano? Matutulungan kita. Hindi, sigaw ng matandang duwende. Huwag kang makinig sa kanya. Ngunit tila unti-unting nahihila si Ernesto sa mga salita ni Baltazar. Sa kapangyarihan ng plato, sabi ng lalaki, maaari kang magkaroon ng bahay, pera at buhay na matagal nang ipinagkait sa iyo. Tahimik ang buong paligid. Ramdam ni Ernesto ang matinding tukso sa bawat salitang naririnig niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may taong nagsasabing maaari pa siyang magkaroon ng magandang buhay. Ngunit biglang naalala niya ang mga sinabi ng matandang babae sa simbahan. Kapag ginamit ito para sa kasakiman, darating ang kapahamakan. Napahigpit ang hawak niya sa plato. Ano ba talaga ang gusto mo?
Tanong niya kay Baltazar. Unti-unting ngumiti ang lalaki. Ang tunay na kapangyarihan ng plato. At ano iyon? Tahimik muna si Baltazar bago sumagot. Kayang buhayin ng plato ang nawawalang kasaganaan ng mundo. Hindi na unawaan ni Ernesto. Ano pong ibig sabihin? Ang plato ay hindi lamang lumilikha ng pagkain, paliwanag ng matandang duwende. Kaya nitong paramihin ang biyaya ng kalikasan. Tama, sabi ni Baltazar. At kung mapapasa kamay ko iyon, wala nang magugutom kailanman. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Parang may tinatagong kasinungalingan. Hindi iyon ang totoo, sigaw ng isang duwende. Gusto mo lamang maging pinakamakapangyarihang tao. Biglang nagdilim ang mukha ni Baltazar. Sa isang iglap ay itinaas niya ang kanyang kamay. May maitim na usok na mabilis na sumugod sa nagsalitang duwende at malakas itong tumilapon sa lupa. Napaatras si Ernesto sa takot. Tumigil ka! Sigaw niya. Tahimik na bumangon ang sugatang duwende habang nanginginig. Ngayon ay malinaw nang nakita ni Ernesto kung gaano kapanganib si Baltazar. Sumama ka sa akin, sabi ng lalaki habang iniunat ang kamay kay Ernesto. At hindi ka na muling maghihirap. Tahimik na napatingin si Ernesto sa plato. Mahirap ang buhay niya. Matagal na siyang pagod. Matagal na siyang nasasaktan. At ngayon ay nasa harapan niya ang pagkakataong baguhin ang lahat. Ngunit nang maalala niya ang batang pinakain niya sa eskinita at ang mga taong nagugutom sa lansangan, may kung anong gumising sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi. Nawala ang ngiti ni Baltazar. Ano? Hindi ko ibibigay sa iyo ang plato. Biglang tumalim ang tingin ng lalaki. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Hindi mo ito gagamitin para sa mabuti. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang kamay ni Baltazar. Kung ganoon, malamig nitong sabi, sapilitan ko itong kukunin. Kasabay noon ay biglang lumakas ang maitim na usok sa paligid. Nagsimulang manginig ang buong lugar ng mga duwende. Nagkagulo ang maliliit na nilalang habang nagsisigawan sa takot. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Ernesto na ang simpleng buhay na dati niyang kinagisnan ay tuluyan ng nawala. Dahil ngayon, hindi na lamang niya ipinagtatanggol ang sarili niya. Pinoprotektahan na rin niya ang isang kapangyarihang maaaring magbago o sumira sa buong mundo. Lumalakas ang pagyanig sa lihim na mundo ng mga duwende habang umiikot sa paligid ang maitim na usok na nililikha ni Baltazar. Ang maliliit na bahay na yari sa kahoy ay nagsisimulang manginig at ang mga ilaw na dati maliwanag ay isa-isang namamatay. Takot na nagsisigawan ang mga duwende habang nagtatakbuhan upang magtago. Samantala, nakatayo si Ernesto habang mahigpit na hawak ang mahiwagang plato. Hindi niya alam ang gagawin, hindi siya mandirigma, isa lamang siyang lalaking ilang taon na namuhay sa lansangan. Ngunit ngayong sandali, tila nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng lahat ng naroroon. Ernesto! Sigaw ng matandang duwende. Tumakbo ka! Ngunit bago pa siya makagalaw, ay mabilis nang sumugod ang maitim na usok mula kay Baltazar. Parang buhay itong humahabol sa kanya. Napaatras siya habang nanginginig. Biglang lumiwanag ang plato sa kanyang kamay. Kasabay noon ay may ginintuang liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Bumangga ang maitim na usok sa liwanag
at agad itong umatras na tila nasunog. Nanlaki ang mga mata ni Baltazar. Imposible. Maging si Ernesto ay hindi makapaniwala sa nangyari. Unti-unting umiinit ang plato sa kanyang palad habang ang simbolong hugis buwan ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Pinoprotektahan ka nito, sabi ng matandang duwende. Ngunit halatang hindi natuwa si Baltazar. Hindi pa niya kayang gamitin ng buo ang kapangyarihan, galit nitong sigaw. Mabilis nitong itinaas ang dalawang kamay. Mula sa maitim na usok ay may nabuo na tila mga nilalang na puro anino ang katawan at mapupulang mata. Napaatras ang mga duwende. Mga aninong bantay, nanginginig na sabi ng isa. Lumayo kayo! Sigaw ng matandang duwende. Mabilis na sumugod ang mga anino patungo kay Ernesto. Sa matinding takot ay napapikit siya habang mahigpit na niyayakap ang plato. Tulungan mo ako, bulong niya. Biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa plato. Napahiyaw ang mga nilalang na anino habang unti-unti silang naglalaho. Napatakip ng mata ang mga duwende dahil sa sobrang liwanag. Maging si Baltazar ay napaatras. At sa gitna ng liwanag ay may isang tinig na marahang umaling-aungaw. Ang kapangyarihan ay para sa kabutihan. Nang mawala ang liwanag, ay hingal na hingal si Ernesto habang nakaluhod sa lupa. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ngunit malinaw niyang narinig ang tinig. Parang may espiritong naninirahan sa loob ng plato. Tahimik na napatingin si Baltazar kay Ernesto. Ngayon ay wala na ang malamig nitong ngiti. Puro galit na ang nasa mukha nito. Hindi dapat nasa iyo ang kapangyarihang iyan, mabigat nitong sabi. Tumayo si Ernesto habang nanginginig pa rin ang mga kamay. Hindi ko rin naman ito hiningi, ngunit ikaw ang pinili. Tahimik ang buong paligid. Pagkatapos ay biglang ngumiti si Baltazar. Ngunit ngayon ay mas nakakatakot iyon kaysa kanina. Sige, malamig nitong sabi, pansamantala mong napanatili ang plato. Napakunot noo si Ernesto. Pansamantala, darating ang araw na ikaw mismo ang kusang lalapit sa akin. Hinding-hindi mangyayari iyon. Tingnan natin. Kasabay noon ay nagsimulang maglaho ang maitim na usok sa paligid. Unti-unting naglaho rin ang katawan ni Baltazar na parang aninong tinatangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang mawala, ay muli itong nagsalita. Hanapin mo ang anak mo, Ernesto. Nanigas si Ernesto. At kapag nakita mo kung gaano kalupit ang mundo, pagpapatuloy ni Baltazar, maiintindihan mo rin ako. Pagkatapos niyon ay tuluyan na itong naglaho. Kasabay noon ay bumalik ang katahimikan sa lugar. Unti-unting humupa ang pagyanig. Isa-isang nagsilabasan ang mga duwende mula sa kanilang pinagtataguan. Tahimik na napaupo si Ernesto habang habol ang paghinga. Pakiramdam niya ay nanghihina ang buong katawan niya. Lumapit ang matandang duwende. Hindi ka nasaktan, umiling siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tumingin ang matandang duwende sa plato. Unti-unti ka nang kinikilala ng sagradong plato. Napatingin si Ernesto rito. Ano pong ibig sabihin noon? Habang ginagamit mo ito para sa kabutihan, mas lalo nitong inilalabas ang tunay na kapangyarihan. Tahimik si Ernesto. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang simpleng bagay na hawak niya ay may ganoong kakayahan.
Maya-maya ay may lumapit na batang duwende sa kanya. Maliit ito at may mahahabang tainga ngunit mabait ang mukha. "Salamat," mahina nitong sabi. Nagulat si Ernesto. "Ha? Kung hindi dahil sa iyo, baka nasira na ang aming tahanan." Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya akalaing darating ang araw na may magpapasalamat sa kanya dahil sa isang bagay na ginawa niya. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay pabigat lamang siya sa mundo. Ngunit ngayon ay tila may saysay na muli ang kanyang buhay. Lumapit muli ang matandang duwende. "Hindi ka maaaring manatili rito ng matagal." "Bakit po?" "Dahil habang nasa iyo ang plato, patuloy kang hahabulin ni Baltazar." Napayuko si Ernesto. "Hindi ko alam kung kaya ko pa ito." "Hindi ka nag-iisa." Tahimik siyang napatingin sa matandang duwende. "May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng plato." Napabuntong hininga siya. "Ano pong dapat kong gawin ngayon?" Sandaling natahimik ang matandang duwende bago ito sumagot. "Hanapin mo ang iyong anak." Parang huminto ang tibok ng puso ni Ernesto. "Mila," tumango ang matandang duwende. May mahalagang dahilan kung bakit sinabi ni Baltazar ang tungkol sa kanya. Kinabahan siya. "May alam po ba kayo?" "Hindi pa namin nakikita ang buong kapalaran," sagot ng duwende. "Ngunit may pakiramdam akong konektado ang anak mo sa kapangyarihan ng plato." Hindi makapaniwala si Ernesto. "Paano mangyayari iyon?" "Hindi pa namin alam." Tahimik na napatingin si Ernesto sa plato. Sa loob ng maraming taon ay inakala niyang tuluyan na niyang nawala ang kanyang anak. Ngunit ngayon ay tila muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Maya-maya ay inilabas ng matandang duwende ang isang maliit na telang supot. Iniabot nito iyon kay Ernesto. "Ano po ito?" "Mga halamang magtatago sa presensya mo. Makakatulong iyan upang hindi ka madaling mahanap ni Baltazar." Tinanggap iyon ni Ernesto. "Maraming salamat." Ngumiti ng bahagya ang matandang duwende. "Simula pa lamang ito ng iyong paglalakbay." Napatingin si Ernesto sa malayong lagusan palabas ng lihim na mundo ng mga duwende. Hindi na siya ang dating lalaking nakaupo lamang sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng limos. Ngayon ay may dala siyang kapangyarihang hinahabol ng mapanganib na tao. At higit sa lahat, may bagong pag-asa siyang makita muli ang anak niyang matagal nang nawawala. Madilim pa ang kalangitan nang ihatid ng mga duwende si Ernesto palabas ng kanilang lihim na mundo. Tahimik siyang naglalakad sa makipot na daanan habang mahigpit na hawak ang supot na naglalaman ng mahiwagang plato at ng mga halamang ibinigay sa kanya ng matandang duwende. Sa likuran niya ay unti-unting nagsasara ang mahiwagang lagusan. Parang panaginip lamang ang lahat. Kung hindi niya sariling nakita ang mga duwende at ang kapangyarihan ng plato, marahil ay hindi rin siya maniniwala. Ngunit ngayon ay malinaw na malinaw sa kanyang isip ang lahat. At higit sa lahat, may isang bagay na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Si Mila. Matagal na niyang pinilit kalimutan ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak dahil pakiramdam niya noon ay wala na siyang pag-asang makita pa ito. Ngunit matapos ang mga sinabi ni Baltazar at ng matandang duwende, muling nabuhay ang pag-asang matagal nang namatay sa kanyang puso. "Nasaan ka kaya ngayon, anak?"
Bulong niya habang naglalakad sa tahimik na kalsada. Habang sumisikat ang araw ay nagsisimula ng dumami ang mga tao sa lansangan. May mga tindahang nagbubukas at mga jeep na muling bumibiyahe. Tahimik lamang na naglalakad si Ernesto habang nag-iisip. Wala siyang ideya kung paano sisimulan ang paghahanap. Hindi niya alam kung saan dinala si Mila ng kapatid ni Lina, maraming taon na ang nakalipas. Ang tanging alam niya lamang ay sa Maynila ito tumira, ngunit napakalawak ng lungsod. Parang paghahanap ng isang patak ng ulan sa dagat. Maya-maya ay napadpad siya sa lumang terminal ng jeep kung saan maraming taong abala sa pagsakay at pagbaba. Sa isang sulok ay may matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo at candy. Biglang naalala ni Ernesto ang isang bagay. Noong bagong dating siya sa Maynila noon, minsan niyang nakasama ang bayaw ni Lina sa terminal na ito. Posibleng may nakakakilala rito sa pamilya nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. "Manong," mahina niyang sabi, "may itatanong lang po sana ako." Tumingin ang matanda sa kanya. "Ano iyon? May kilala po ba kayong pamilya na apelhidong Vergara? Dati po silang tumira rito malapit sa terminal." Nag-isip ang matanda. Vergara. Tahimik na naghintay si Ernesto. Maya-maya ay tumango ang matanda. "Parang kilala ko, iyong may tindahan dati ng prutas?" Nanlaki ang mata ni Ernesto. "Opo, sila nga po." Napakamot ng ulo ang matanda. "Matagal na silang umalis dito." "Alam niyo po ba kung saan lumipat?" "Hindi ko sigurado, pero parang sa may tondo yata." Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. Iyon na ang unang malinaw na impormasyon na nakuha niya matapos ang maraming taon. "Maraming salamat po." Tumango lamang ang matanda. "Kamag-anak mo ba sila?" Tahimik si Ernesto sandali. "Anak ko po ang hinahanap ko." Bahagyang lumambot ang mukha ng matanda. "Sana makita mo siya." Nagpatuloy si Ernesto sa paglalakad habang may kakaibang kaba at pananabik sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay noon ay may panganib ding patuloy na sumusunod sa kanya. Sa kabilang bahagi ng kalsada ay may lalaking nakasombrero na tahimik na nakamasid sa kanya. Maya-maya ay nagsalita ito sa maliit na radyo sa kanyang bulsa. "Boss, mukhang may hinahanap ang matanda." Samantala, walang kamalay-malay si Ernesto na muli na naman siyang natutunton ng mga tauhan ni Baltazar. Pagsapit ng tanghali ay naramdaman niya ang matinding pagod at gutom. Pumasok siya sa isang tahimik na eskinita upang magpahinga. Doon niya muling inilabas ang mahiwagang plato. "Kaunting pagkain lang sana," bulong niya. Muling lumiwanag ang mga ukit nito. Makalipas ang ilang segundo ay may lumitaw na mainit na pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang simpleng pagkain ang lumabas. Kasama roon ang isang maliit na papel. Napakunot noo si Ernesto. "Papel?" Dahan-dahan niya itong pinulot. At halos mapaupo siya sa gulat nang mabasa ang nakasulat. "Ang batang hinahanap mo ay malapit sa dagat." Nanginig ang kanyang mga kamay. Paano? Mabilis niyang nilingon ang paligid. Walang tao. Tahimik ang eskinita. Muli niyang tiningnan ang plato. Ngayon lamang ito nagbigay ng mensahe. "Ginagabayan mo ba ako?" Bulong niya.
Tahimik lamang ang plato, ngunit bahagyang kumislap ang simbolong hugis buwan nito. Unti-unting nabuo sa isip ni Ernesto ang tondo. Malapit iyon sa pier at dagat. Posible kayang naroon si Mila. Tumayo siya habang mahigpit na hawak ang papel. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng paghahanap na ito, ngunit handa siyang sumubok. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kapanganib, dahil iyon na lamang ang natitirang dahilan kung bakit gusto pa niyang mabuhay. Pagsapit ng gabi ay nakarating siya sa isang masikip at mataong lugar sa tondo. Makitid ang mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay. Maraming batang naglalaro sa kalsada, habang ang ilan ay nagkukwentuhan sa harap ng kanilang tahanan. Tahimik na naglalakad si Ernesto habang pinagmamasdan ang bawat mukha. Umaasa siyang baka makita niya agad si Mila. Ngunit paano niya makikilala ang anak matapos ang napakaraming taon? Hindi na ito ang maliit na batang naaalala niya. Maya-maya ay may narinig siyang sigawan sa isang eskinita. "Akin na yang bag." Napalingon siya agad. May dalawang lalaki na pilit inaagaw ang bag ng isang dalagang nakasuot ng simpleng uniforme. "Bitawan ninyo ako," takot nitong sigaw. Walang ibang taong lumalapit upang tumulong. Takot ang lahat. Nang makita iyon ni Ernesto, ay agad siyang tumakbo palapit. "Hoy! Tigilan ninyo siya!" Nagulat ang dalawang lalaki. "At sino ka naman, matanda?" Ngunit hindi umatras si Ernesto. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Marahil ay dahil naalala niya ang sariling anak. Biglang itinulak ng isa sa mga hold-upper si Ernesto. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nalaglag ang supot niya. At mula roon ay gumulong palabas ang mahiwagang plato. Biglang nanlaki ang mata ng isa sa mga lalaki. "Boss, iyon ba yon?" Nanlamig ang pakiramdam ni Ernesto. Bago pa niya makuha ang plato, ay mabilis nang dinampot iyon ng isa sa mga hold-upper. At sa sandaling mahawakan nito ang plato, biglang nagdilim ang paligid. Kasabay noon ay umaling-aungaw ang isang malalim at nakakatakot na sigaw mula sa hangin. Napatigil ang lahat. At sa likod ng hold-upper ay unti-unting lumitaw ang isang malaking anino na may nagliliyab na pulang mga mata. Napatigil ang buong eskinita nang lumitaw ang napakalaking anino sa likod ng hold-upper na may hawak ng mahiwagang plato. Huminto ang hangin. Namutla ang dalawang lalaki habang nakatitig sa nilalang na unti-unting nabubuo mula sa dilim. Mapupulang mata, mahahabang kuko, at isang anyong tila yari sa usok at gabi. Napaatras ang dalagang kanina lamang ay hinahablutan ng bag. Maging ang mga tao sa paligid ay napasigaw at mabilis na nagsitakbo paloob sa kanilang mga bahay. "Ano yan?" Sigaw ng isang hold-upper habang nanginginig. Mahigpit na nakatitig ang anino sa kamay nitong may hawak ng plato. Kasabay noon ay muling umugong ang malalim na tinig sa hangin. "Hindi ka karapat-dapat." Nanigas ang katawan ng hold-upper. Balik ko na! Balik ko na!" Mabilis nitong ibinagsak ang plato sa lupa. Sa sandaling mahiwalay ang plato sa kanyang kamay ay biglang umatras ang malaking anino at unti-unting naglaho na parang usok. Kasabay noon ay bumalik ang normal na paligid. Tahimik ang buong eskinita. Walang makapaniwala sa nangyari. Mabilis na dinampot ni Ernesto ang plato habang nanginginig ang mga kamay. Samantala,
Ang dalawang hold-a-pair ay halos madapa sa pagmamadaling tumakbo palayo. "Mumulto!" sigaw ng isa habang nanginginig sa takot. Ilang sandali ring hindi makagalaw si Ernesto. Hindi niya akalaing may ganoong kapangyarihan ang plato, at lalong hindi niya inaasahang tila may nilalang na nagbabantay rito. "Kuya, ayos lang po kayo?" Napatingin siya sa dalagang tinulungan niya. Mahaba ang buhok nito at may simpleng mukha, ngunit bakas ang pagod at hirap sa buhay. Bahagyang natigilan si Ernesto. May kakaiba sa dalaga. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may pamilyar sa mukha nito. "Ayos lang ako," sagot niya habang pilit inaayos ang sarili. "Salamat po," sabi ng dalaga. "Kung hindi dahil sa inyo," umiling si Ernesto. "Wala iyon." Napatingin ang dalaga sa plato, ngunit agad din itong umiwas ng tingin. "Kanina po, ano yung nakita natin?" Hindi agad nakasagot si Ernesto. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi lubos na naiintindihan? "Hindi ko rin alam," mahinahon niyang sabi. Tahimik ang dalaga sandali bago ito ngumiti ng bahagya. "Kahit paano po, nailigtas ninyo ako." Tumango si Ernesto. Pagkatapos ay napansin niyang may sugat ang dalaga sa braso dahil sa pagkakahablot. "Nasugatan ka." "Kaunti lang po ito." Ngunit nakita niyang namimilipit ito sa sakit. Dahan-dahan niyang inilabas ang plato at palihim na hinawakan yon. Gamot sana para sa sugat niya, bulong niya. Bahagyang lumiwanag ang plato. Makalipas ang ilang segundo ay may maliit na bote ng halamang gamot at malinis na tela na lumitaw sa ibabaw nito. Nanlaki ang mata ng dalaga. "Ano po?" Ngunit agad na iniabot ni Ernesto ang mga iyon. "Gamitin mo ito." Naguguluhan mang tiningnan siya ng dalaga, ay tinanggap nito ang gamot. "Maraming salamat po." Tahimik lamang si Ernesto. Maya-maya ay tumingin ang dalaga sa kanya ng mabuti. "Bago lang po ba kayo rito?" "Oo." "May hinahanap po ba kayo?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. "Bakit mo natanong? Mukha po kayong naliligaw." Napangiti siya ng bahagya. "Tama ka." Tahimik sandali ang dalaga bago ito nagsalita. "Sino po bang hinahanap ninyo?" Napayuko si Ernesto. "Anak ko." Bahagyang lumambot ang mukha ng dalaga. "Matagal na po ba kayong nagkahiwalay?" "Oo." "Anong pangalan niya?" Parang may bumara sa lalamunan ni Ernesto. "Mila." Sa isang iglap ay tila nanigas ang dalaga. Bahagyang nawala ang kulay sa mukha nito. Napansin iyon ni Ernesto. "Ayos ka lang?" Mabilis na ngumiti ang dalaga kahit halatang kinakabahan. "Oo po." Ngunit may kakaibang kaba na ring naramdaman si Ernesto. May kung anong bumigat sa kanyang dibdib. "Bakit?" tanong niya. "May kilala ka bang Mila?" Hindi agad nakasagot ang dalaga. Sa halip ay napayuko ito. Tahimik ang buong eskinita. Tanging malalayong tunog lamang ng mga sasakyan at tahol ng aso ang maririnig. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang dalaga. "Noong bata pa po ako," mahina nitong sabi, "may naaalala akong pangalan na palaging binabanggit ng nanay ko." Nanlaki ang mata ni Ernesto. "Ano iyon?" "Mila." Parang huminto ang kanyang paghinga. "Ano pa ang naaalala mo?" "Kaunti lang po," nanginginig na sagot ng dalaga.
Bata pa kasi ako noon. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Ernesto. Anong pangalan mo? Tanong niya. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang dalaga. Marina po. Bahagyang nanghina si Ernesto. Hindi iyon ang pangalan ng anak niya, ngunit hindi pa rin maalis ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Maya-maya ay biglang may narinig silang mabibigat na yabag mula sa dulo ng eskinita. Napalingon sila pareho. May 5 lalaking nakasuot ng itim na damit ang papalapit. At sa gitna nila ay naroon ang lalaking unang nakakita kay Ernesto noon sa ilalim ng tulay. Nanlamig ang pakiramdam niya. Nahanap din kita, malamig na sabi ng lalaki. Napaatras si Marina. Sino sila? Hindi sumagot si Ernesto. Alam niyang mga tauhan iyon ni Baltazar at mukhang hindi na sila basta makikipag-usap lamang ngayon. Mabilis na lumapit ang mga lalaki habang inilalabas ang kanilang mga armas. Ibigay mo na ang plato, sabi ng pinuno nila. Mahigpit na hinawakan ni Ernesto ang mahiwagang plato habang mabilis na umiikot ang isip niya. Hindi siya maaaring lumaban. Hindi rin siya maaaring tumakbo ng mag-isa. Kasama niya ngayon ang dalagang walang kamalay-malay sa panganib na dala niya. Maya-maya ay naramdaman niyang muling umiinit ang plato sa kanyang kamay. Kasabay noon ay may mahinang tinig siyang narinig. Protektahan mo ang bata. Nanlaki ang mata ni Ernesto. At bago pa siya makapag-isip, mabilis nang sumugod ang mga tauhan ni Baltazar patungo sa kanilang dalawa. Mabilis na sumugod ang mga tauhan ni Baltazar sa makipot na eskinita habang tangan ang kanilang mga armas. Nanginginig si Marina sa takot habang napaatras sa likod ni Ernesto. Samantala, mahigpit namang hawak ni Ernesto ang mahiwagang plato na tila lalong umiinit sa kanyang mga palad. Tumakbo ka! Sigaw niya kay Marina. Haha! Bilis! Ngunit bago pa makatakbo ang dalaga ay mabilis nang hinarangan ng 2 lalaki ang dulo ng eskinita. Wala na silang lusot. Ngumisi ang pinuno ng mga tauhan ni Baltazar habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ka talaga marunong sumuko. Matanda. Tahimik si Ernesto, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sila makakatakas. Isa lamang siyang ordinaryong tao. At sa pagkakataong ito, mukhang handa nang pumatay ang mga kalaban niya. Ibigay mo na lang ang plato, sabi ng lalaki. Hindi ka namin sasaktan kapag sumunod ka. Sinungaling, sagot ni Ernesto. Bahagyang natawa ang lalaki. Tama ka. Kasabay noon ay mabilis itong sumugod. Nagulat si Ernesto ngunit agad niyang itinulak si Marina palayo bago siya natamaan ng suntok sa dibdib. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nalaglag muli ang plato mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mata ng lahat. Mabilis iyong dinampot ng isa sa mga tauhan. Ngunit sa mismong sandaling mahawakan nito ang plato, ay biglang nagliwanag ang buong eskinita. Napahiyaw ang lalaki habang tila nasusunog ang kanyang kamay. Muling umugong ang malalim na tinig sa hangin. Kasakiman. Nagsimulang manginig ang paligid. Mula sa mga dingding ng eskinita ay lumabas ang maitim na usok na mabilis na umikot sa mga tauhan ni Baltazar. Nataranta ang mga ito. Ano na namang mahika ito? Mabilis na gumapang ang usok hanggang sa mabuo muli ang malaking aninong may mapupulang mata. Mas malaki ito kaysa noong una. Mas nakakatakot. Napasigaw si Marina habang napahawak kay Ernesto.
Ano yan? Hindi rin makasagot si Ernesto. Ngunit malinaw sa kanya na muli na namang ipinagtatanggol ng mahiwagang plato ang sarili nito. Unti-unting lumapit ang anino sa mga tauhan ni Baltazar. At sa bawat hakbang nito ay tila lumalamig ang hangin. Lumayas kayo, umalingaw-ngaw ang tinig nito. Namutla ang mga lalaki. Mabilis nilang itinulak palayo ang kasamahan nilang may hawak ng plato at dali-daling tumakbo palabas ng eskinita. Huwag na tayong bumalik dito. May demonyo rito. Ilang saglit lamang ay naiwan sina Ernesto at Marina sa tahimik na eskinita. Unti-unting naglaho muli ang malaking anino hanggang sa mawala parang usok sa hangin. Kasabay noon ay bumagsak sa lupa ang mahiwagang plato. Mabilis iyong pinulot ni Ernesto. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay napansin niyang nanginginig si Marina habang nakatingin sa kanya. "Kuya," mahina nitong sabi, "ano po ba talaga kayo?" Napayuko si Ernesto. "Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag." Tahimik si Marina. "Kanina pa po, pakiramdam ko may kakaiba sa inyo." Napalunok si Ernesto. Hindi niya maaaring sabihin agad ang lahat. Baka lalo lamang matakot ang dalaga. Ngunit habang nakatingin siya rito, ay lalong lumalakas ang kutob niya. May dahilan kung bakit paulit-ulit silang pinagtagpo. At may dahilan kung bakit sinabi ng mahiwagang tinig na protektahan niya ang dalaga. Maya-maya ay dahan-dahang nagsalita si Marina. "Noong bata pa ako," mahina nitong sabi, "ampon lang daw po ako." Parang may malamig na tubig na bumuhos sa katawan ni Ernesto. "Ano?" Tumango si Marina. "Hindi ko raw po tunay na magulang ang nagpalaki sa akin." Hindi na halos makahinga si Ernesto. "May alam ka ba tungkol sa tunay mong pamilya?" Umiling ang dalaga. "Kaunti lang po." "Anong sinabi nila?" Tahimik sandali si Marina bago sumagot. "Nakita lang daw nila ako noon kasama ng isang kamag-anak na namatay." Nanlaki ang mata ni Ernesto. Naalala niya agad ang kapatid ni Lina. "May sinabi pa ba sila?" "Wala po. Basta sinabi lang nila na may tatay daw akong nawawala." Parang bumigat ang buong paligid para kay Ernesto. Unti-unti niyang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagsasalita. Biglang bumalik sa isip niya ang mukha ng batang si Mila noong maliit pa ito. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may matinding kutob siyang nasa harapan niya mismo ang anak niya. Marina, nanginginig niyang sabi. "Opo? Ilang taon ka na?" 19 po. Biglang nanghina ang kanyang tuhod. Eksakto. Iyon ang edad na dapat sana'y mayroon si Mila ngayon. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Ano po?" Naguguluhang tanong ni Marina. Ngunit hindi agad makapagsalita si Ernesto. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Paano kung mali siya? Paano kung umaasa lamang siya? Ngunit maya-maya ay napansin niya ang isang maliit na hugis buwan na nunal sa may leeg ni Marina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Noong bata pa si Mila ay mayroon itong ganoong nunal. Parehong-pareho, hindi na niya napigilan ang pagluha. "Anak!" mahina niyang sambit. Napatigil si Marina. "Ano pong sabi ninyo?" Nanginginig ang labi ni Ernesto habang nakatitig sa dalaga. Mila, tahimik ang buong eskinita. At sa unang pagkakataon,
Matapos ang napakaraming taon ng paghihirap, pagkawala at pag-asa, nararamdaman ni Ernesto na maaaring natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa malayo, sa loob ng isang madilim na silid, tahimik na nakaupo si Baltazar habang pinagmamasdan sila sa pamamagitan ng isang mahiwagang salamin. At unti-unti itong ngumiti. Sa wakas, bulong nito. Malapit nang magising ang tunay na kapangyarihan ng plato. Wakas,